Ginawa ni Xavier ang abot ng kanyang makakaya nang sa ganun ay matakasan niya ang batas. Alam niyang wala siyang kasalanan, nadamay lamang siya ng kanyang kaibigan. Ngunit talagang inabot siya ng kamalasan dahil sa nasagi siya ng motor nang hina ang kanyang mga tuhod at hindi na nga siya makalakad hanggang wala na nga siyang magawa kundi harapin na lamang ang mga pulis at magpaliwanag tungkol sa nangyari. Ngunit dahil sa hindi siya pinaniniwalaan ng mga pulis kahit ang gawing sabi niya at pinipilit pa siya na aminin ang pangyayari at tinatanong siya kung sino pa ang kanyang mga kasamahan. Balit wala ngang masabi itong si Xavier sapagkat wala siyang kinalaman. Tanging ang kaibigan niya ang may alam kung saan nanggagaling ang mga droga na kanilang nakuha mula sa bahay niya. Ngunit dahil sa kasama niya ito, dahil sa kasama nga niya ito ay mahirap siyang paniwalaan ng mga pulis maliban na lamang kung magsasalita ang kanyang kaibigan. Ang kanyang kaibigan ay malaya na nakakalakad sa labas pagkat nakapagtago ito at hindi nakita ng mga pulis. Kaya naman galit na galit ang ama nito at sinabing wala itong kadadala. Ang mahirap pa nito ay sinabihan siya ng kanyang ama na huwag nang magsalita. Isalba na lamang ang kanyang sarili. Hayaan na lang umano itong si Xavier. Naiyak na lamang ang kanyang kaibigan. Hindi niya pwedeng siya kay Xavier. Lalo't alam niya na wala itong kasalanan na damay lamang si Xavier sapagkat naroon ito sa bahay niya. Ngayon ay kailangan ng tulong ng kanyang kaibigan na si Xavier. Tanging siya na lamang ang pag-asa nang sa ganun ay malinis ang kanyang pangalan. Ngunit hindi naman niya kayang gawin na ilalaglag niya ang kanyang sarili. Kaya naman uunahin niya ang kanyang sarili kaysa sa kaibigan niyang si Xavier. Malaking problema nga ang kinakaharap ngayon ni Xavier. Paano niya malulutasan na ang kanyang problema? Napayakap na lamang siya sa kanyang lolo at sinabi nito na nagmamakaawa na tutulungan siyang makaalis sa kulungan. Hindi niya deserve ang magdusa sa loob ng kulungan. Wala siyang kasalanan. Tanging ang kaibigan lamang niya ang nagdala ng produktong yun. Gusto pa nga niyang i-flash ito sa CR. Ngunit dahil sa hindi niya alam na may nakalagay pa pala sa kanyang bag, kaya ito'y naiwan. At nalaman ng mga pulis na positive talaga. Samantala, isang emergency na tawag ang marireceive nga nitong si Libby kung saan ang kanyang kaibigan ay nalaman at kumakalat na nga ang balita sa internet na ang kanyang jowa na si Xavier ay pinaghahabol ng batas dahil sa naaresto ito dahil na kitaan ito ng mga ipinagbabawal na gamot. Pinagbawalan siya ng kanyang inang si Charlene na hindi yun ang tamang panahon na pupunta siya roon. Baka madamay pa siya at masabit pa siya sa kaguluhan na napasok nga nitong si Xavier. Ngunit nagmamatigas itong si Libby. Sinabihan pa niya ang kanyang ina ng pabalang na ano naman daw ang alam niya. At dahil nga sa kinahantungan nga nitong si Xavier, dito na nga kaya niya ma-realize na hindi pala talaga ang lahat ng nasa loob ng kulungan ay may kasalanan. Kagaya na lamang ng kanyang ina na frame up lamang kaya naroon ito sa kulungan. Ito na lang kaya ang pagkakataon para mapatawad niya ang kanyang inang si Lailani. Sa kabilang banda, isang napakamagandang balita naman ang maririnig nitong si Lailani sapagkat ang judge ay makapag-decide na nga tungkol sa kanyang kaso. Sa loob ng 17 taon ay nanatili siya sa loob ng kulungan. Ngayon ay isang napakagandang balita sapagkat ina-announce na nga na siya ay magiging malaya na nga.